ba't tayo nagkaganito? Ano nangyari sa Pilipinas? Dati-dati, nung iniwanan ni Digong, taas daw tayo, ngayon nakayuko tayo. Tignan yung mga pulis. Nakasama doon sa pag-implement ng arrest na yan. Ano nangyari? Nakayuko, hiyang-hiya sila. Sir, alam nyo pag-ikot ng gulong, mga iyo, lahat kayo, discharge service. Masusunod, lahat kayo, discharge from the service. From the general down the line, lahat kayo na-involved dun sa surrender kay Duterte. Hindi namin kailangan ng PNP na ganyan, na walang utak. Sasabihin nyo, sunod-sunuran lang kami. Ginagawa lang namin, sumusunod lang kami. Hindi pwede yung ganun. Dapat you know what is legal, what is illegal, what is soberenya ng taong bayan, ng Pilipinas ang sinurrender nyo. Presidente dati ng Pilipinas, do you treat the president that way? Yung taong nagdoble na sweldo niya. Pero ang tanong nga, bakit ganun? Wala kay utang na loob. Sinasabi ni iba, wala kay utang na loob. Dinoble ni Digong ang sweldo ninyo. Sinasabi naman ng iba na pro BBM, hindi porke, sabi ni Kernel hindi porke dinoble ang sweldo, ang loyalty namin ay nasa presidente, nasa taong bayan. Ayun pala parang naintindihan nyo ang taong bayan ang dapat loyal kayo. Bakit ngayon lumalabas loyal kayo sa isang tao, sa presidente, hindi sa dating presidente na nagdoble na sweldo ninyo? Kasi sinasabi nyo, hindi porke dinoble sweldo ninyo ay loyal kayo kay Digong. Paano kung inaasahan ni Digong na ipagtatanggol nyo siya exactly, na kahit siya arestuhin, hindi kayo papayag? And you failed Duterte. You failed the Filipino people. Because yung taong bayan, nagrarally ngayon. Nagrarally. Na kailan magrally para sabihin nila, galit na galit, umiiyak yung mga tao. Saan tayo ngayon? Ibalik natin. Ano yung mga elements ng EDSA 1? EDSA 1, Marcos din senior tatay. Yung EDSA 1, may nandun ng abuso rin Pero yung corruption noon, nung EDSA 1, inabutan ko yan na panahon ng Marcelo, inabutan ko. Antigo na kami So, ang presidente noon, maabuso. No? May corruption noon. May favoritism din noon sa military. Ang pagkakaiba sa panahon ngayon, mas pronounced ngayon, garapalan ngayon. All bilyon. Ngayon, trilyon. Yung nakawan. Grabe ngayon. Nagbenta. Hindi. Ngayon nagbenta ng ginto si Junior. Nagbenta at wala explanation. May maharlikapan ngayon. Nasaan yung pera? Wala noon. May PCSO ngayon na tinatamaan yung 5 na game na ano tawag doon? 5 prizes ang tinamaan, 5 lotto games within a month ng December of 2023. Paano nangyari yun? Statistically improbable if not impossible. 5. Samantala sa ibang bansa, ang premyo tatamaan ng taon. Ito 5 game tinamaan. Kaya nga So ngayon sa military, bida reservist, mga vanguard. Ngayon ang bida mga PMayor, no? Pero ang pagkakaiba noon, barya ang bigayan. Ngayon, ewan ko, hindi ko alam kung magkano ang bigayan. Sir, magkano ba? Mga sir, magkano ba? Mga iyo, magkano ba? Kasi, kung titignan mo, hindi gumagalaw dahil sa yung dapat gagalaw, busog Busog. Sila dapat yung inaasahan, yung mga general. Pero wala Uy, bakit yung 17 general pumunta doon kay speaker? Bakit si general ganito tinawagan tapos noon?
may pinangako sa kanya. Yung isang general, ganun din. Lieutenant General, ganun din. Yung isang general, we will support you. Kaya kung titignan ninyo, mga kababayan, wala kayong aasahan. Kaya kahit anong rally gawin nyo, walang mangyayari. Kasi nga, yung inaasahan ninyo na magwi-withdrawal of support, wala. Nandyan sila. Kung titingnan nyo style EDSA 2, nag-withdraw ng support si General Reyes tsaka si then General Lacson. Buo yan, nag-withdraw of support. Pero alam ni BBM yung playbook na yan. Alam na mga kanyang advisor yung playbook na yan. So, paano gagawin mo para maiwasan yan? Ang Duterte, alam din yung playbook na yan. Ginawa ni Duterte, dinoble ang sahod ng mga military. Which, sa tingin ko, nakasama eh. Nakasama. Ngayon, sinasabi ng mga supporter, walang utang na loob kayo. Lumalabas walang utang na loob. Nagkataon na mas malaki ang binibigay nitong administration. Kung itong si Duterte, dinoble lang yung sahod, ngayon, bilyon. Milyon, kung hindi bilyon ang inaabot. Hoy, wala kang katibayan. Mga driver nagsasalita eh. Mga driver nagsasalita, mga intel nagsasalita eh. Di bale, pag-ikot ng gulong, imbestigahan kayong lahat. Di ba? Imbestigahan lahat. Babangga lang yung statement of assets and liabilities ninyo versus yung actual assets ninyo. At kung nakapangalan hanggang sa kabit, hanggang sa third consanguinity ninyo, malalaman yan. Malalaman yan. We have records and we will find out kung kayo talaga nakinabang. At pag umikot ang gulong, the people will see to it that you will be tried. No? By the people's court, and that you will be meted punishment. Kung death penalty yan, kung life imprisonment yan, o hanging sa luneta, bahala yung taong bayan. That's how I see it, yung mangyayari. So, bakit hindi gumagalaw? Ba't nakasama yung doble ng sweldo? Kasi kahit hindi sila gumalaw, sumusweldo sila. Doble pa nga eh. Tumaas nga yung sweldo nila. Kaya kahit hindi sila gumalaw, kumikita sila. Hindi kagaya dati, ang sweldo ng isang, nung panahon ni Marcos, ang isang tinyente noon, 3,000, 2,007 pesos. No? Kadete kami, 700 pesos. Mga ganon. 700 pesos ang kita namin kada buwan. Ngayon ang kadete, 48,000. Ang tinyente, 50 plus thousand. Ang kernel, 100,000. General, ganun din, mahigit. So, dating kernel nun, 30,000 lang eh. Noong panahon ni Marcos Sr. Kernel 30 plus years in the service. 30,000. Ngayon, 100,000. Ano nga ngayon sundalo, makabili ng kotse eh. Dati yung sundalo nun wala bisikleta. Dati tinyente, owner type jeep, tuwan-tuwa Pero ngayon, naka-pick up pa, naka-SUV pa. Diba? Yun ang binigay ni Duterte. Nakasama Kasi nga, kumikita naman kayo, kahit wala kayong gawin, masaya kayo. Ngayon, utang na loob. Kaya ng utang loob. Pero yung sa sinasabi ninyo kasi ng loyalty ninyo is not to the president. Huwag sanang double standard. Not to the president, Duterte na doble sa sweldo ninyo, but also not to the current president because ang inyong loyalty nasa taong bayan who happens to be the Supreme Commander, the Sovereign Commander. All power and authority emanating from the Supreme Commander, the Sovereign Commander, ng taong bayan ng Pilipinas, majority of the Filipino people in a democracy. So, yung presidente, ang lahat ang gagalaw niyan. Yung sweldo mo, General Torre,
galing yan sa taong bayan. Binubuno lahat. Yung ginagamit ninyong mga modernization, ang utang lang na loob ninyo nasa Congress. Yun ang doble, yung ginawang 350 yung inyong kain. Congress, hindi. Taong bayan. Hindi nila pera yan. Pera yan ng taong bayan. Pera yan ng Republika ng Pilipinas. Sila lang ang nag-allocate ng pera. Sila lang. Pero taong bayan ang bumubuno ng pera. OFW, farmers, fishermen, lahat, drivers, kasi may VAT eh. May remittances. Kaya nga, something's wrong.